Good evening everyone. Marami po ang malilate at hahabol maya-maya dahil may mga uh, gawain sila, may mga bagay na aatenan muna. But here we are, we have to start. Mag-start na po tayo ng ating discussion. So tonight po, we're going to have a short review. Dali lang, share natin yung screen. Let me know po kung mawala ang sound kasi po nagloloko yung internet natin. But tonight, if you would remember, kung natatandaan niyo po, pinag-aralan natin last time, not last Tuesday, the other Tuesday, na lahat ng Kristiyano na tumanggap kay Kristo ay binigyan ng Holy Spirit. Kaya lahat tayo ay may bahid o pinahiran ng Holy Spirit. We have the anointing. Okay? So we do not need another event or another na tayo patungan ng kamay para mapasa atin ang Holy Spirit. Yan po ay nasa atin na. You, lahat po tayo na kay Kristo ay pinahiran ng banal na Espiritu. At nalalaman natin ang lahat ng mga bagay. Kaya napakaganda po noon. Ang ibig sabihin po na nalalaman natin ang lahat ng bagay dahil nasa atin ang Holy Spirit ay yung pong lahat ng bagay na dapat nating malaman, matutunan upang tayo maligtas, upang talikuran ng kasalanan, upang sambahin at pagsilbihan ng ating Diyos. Yun po ang sinasabing lahat ng bagay. Hindi lahat ng misteryo, hindi lahat ng sikreto ay malalaman natin. Ang Holy Spirit po ay mag-guide sa atin sa katotohanan. Ang katotohanan kailangan nating malaman ay ang unang-una, ang ating kaligtasan. So yon, alam natin lahat yon dahil tinulungan tayo ng Diyos na mabuksan ang mata natin, ang isipan natin at ang puso natin nang merong nag-share ng gospel sa atin, tumanggap tayo, naniwala tayo at nanampalataya tayo kay Kristo. Kaya salamat talaga, maraming salamat sa Diyos. Bagamat siya nung umakyat na sa langit, ipinadala niya ang Holy Spirit sa atin. Kaya nga sabi dito, 1 John 2:20, tayo po ay pinahiran ng banal na Espiritu. Paano nangyari yon? Kasi po sinabi yan ng malinaw doon sa John 14, verses 16 to 17. So if you have your Bibles, I encourage you to please open your Bibles to John 14, 16 to 17. Basahin natin. At hihilingin ko, si Jesus po ang nagsasalita nito, at hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Siya ang banal na Espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sa inyo magpakailanman. Kaya nga po meron tayong assurance of salvation. Kasi nga naintindihan natin ng katotohanan and the Holy Spirit is in us. Ganda po na sinasabi nitong last part po nung verse 17. Kasama niyo siya at sa inyo magpakailanman. Ganon din po ang sabi sa John 14:26. Tungkol pa rin sa banal na Espiritu. Ang sabi, pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Ayan. So kapalit ni Jesus Christ na umakyat na sa langit, ang Holy Spirit nakasama natin siya ngayon, nakasama natin ngayon. Bagamat hindi natin siya nakikita, hindi siya nagpaparamdam physically,
Nandito po siya, kasama natin siya at naninirahan sa ating puso. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Ay na naman po, binanggit na naman siya ang magtuturo o alam na natin ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay na iyon ay ang katotohanan tungkol sa Ebanghelyo, paano tayo maliligtas, paano natin tatalikuran ng kasalanan, at paano tayo susunod at magsisilbi sa Diyos. Okay? Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Bagamat ako po'y nagli-lead ng discussion, it's the Holy Spirit. Kaya lagi po nating nire-recognize, dinadasal na ang Holy Spirit ang magturo sa atin tuwing Tuesday na meron tayong Bible study. Siya ang magtuturo at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Ang Holy Spirit po ay hindi lamang tayo tuturuan kung hindi ilalagay sa memory natin at maaalala natin ang mga pinapag-aralan natin na galing sa salita ng Panginoon. Di ba? Ang ganda po. Ang ganda ng kung papaano talaga nagdidil ang Panginoon sa mga anak niya na ikaw, ako, tayong lahat na sumasampalataya kay Kristo. Meron na tayong salvation, meron tayong salita ng Panginoon at binigay pa sa atin ng Holy Spirit na magtuturo at magpapaalala sa atin. Ganyan din po ang sabi sa John 16. Kung buksan po natin ang ating mga Biblia, John 16 verse 13. Pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Siya ang tagapagturo ng katotohanan. Tutulungan niya kayo para maintindihan. Diba? Ang ganda po. So kaya nga po, talagang ini-encourage natin ng lahat na magbasa ng Bible and do it prayerfully. Kasi po, pag nagbabasa tayo at patuloy ang panalangin natin sa Holy Spirit na i-reveal ang mga bagay sa atin, lalo na po yung mga malalalim at mga mahirap na katuruan, tutulungan niya tayo. Ito po ang pangako sa John 16:13. Tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. So yun po sana ang maging kagawian natin whenever we read the Bible. Pray. Prayerfully read the Bible, continuously asking for the illumination from the Holy Spirit na kasama natin. Okay? Ang ganda rin ng sinabi sa 1 Corinthians 2, chapter 2, verse 12. Dali lang po, checkin natin yung may naghihintay yata sa chat. One bilang po. Kaya wala naman po. 1 Corinthians chapter 2 verse 12. Baksan natin. At ang espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga mananampalataya. Kaya yan po, malinaw, hindi ibinibigay o hindi napapasa kanya ang Holy Spirit hanggat hindi siya mananampalataya. Hindi siya born again. Wala siyang relasyon sa Diyos. Wala siyang pananampalataya kay Kristo. Kaya ang sabi, ang espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga mananampalataya, believers, hindi ang espiritu ng mundong ito. Para ano? Upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. God's promises for us to know, understand, we have the Holy Spirit. Kaya nga po, ano man sitwasyon ng buhay nyo, malungkot, masaya, may problema, naghihinagpis, nagdurusa, grieving, we have the Holy Spirit to remind us at ituro sa atin ang mga promises ng Panginoon na napakaganda naman na galing sa Biblia. Yan po.
Binahiran tayo ng Holy Spirit. The Holy Spirit is in us. You, lahat po tayo ay anointed na. Nasa atin ang Holy Spirit. Ngayon, ang next question po natin ay, ano naman ang ibig sabihin ng anointed? Okay, naintindihan na natin na nasa atin ang Holy Spirit, we are anointed. Yun po ang sasagutin natin ngayong gabi. Okay? Ano ang ibig sabihin ng anointed ka? Okay? Yan ang sagutin natin. Kailangan malaman natin kasi kung naniniwala tayo, na anointed tayo, ano naman ang kahulugan nun? Ano ang ibig sabihin? Ano ang naidudulot nun? Ano ang benepisyo sa inyo at sa akin na tayo ay anointed? Okay? Ano ang ibig sabihin ng anointed? Okay, buksan po natin sa 1 John chapter 2, verse 20 to 21. Okay? Ang sabi po, ngunit kayo'y pinahira ng banal na espiritu at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Okay? Verse 21, sinusulatan ko kayo hindi dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil nalalaman ninyo iyon at nalalaman ninyo na walang kasinungalingan na nagmumula sa katotohanan. So yun po ang unang benefits ng mga anointed. Alam nila ang katotohanan. Kaya kung makikita niyo po dito, ang sabi dito, buksan natin yung highlighter po natin. Tayo daw ay alam na ang katotohanan. Nalalaman ang katotohanan. So alam natin yan. Alam natin ang katotohanan. Ang ganda po niyan, yung pangakong yan. Okay? So, sumulat si John sa mga believers na hindi para ipaliwanag sa kanila ang katotohanan, kung hindi para i-emphasize niya or ipaalala sa kanila na lahat ay alam na ang katotohanan. So, you and I po, alam natin ang katotohanan. Ano po yon? Ang katotohanan kung bakit tayo kailangan ma-born again at paano tayo na born again. So alam natin ang katotohanan tungkol kay Kristo, ang kanyang kamatayan, na siya ngayon ay nasa langit. Kung alam natin ang katotohanan tungkol sa kasalanan, alam natin ang katotohanan tungkol sa patutunguhan natin sa eternity, alam natin ang katotohanan para paglingkuran natin ang Diyos. Okay? So, ang pinapag-aralan natin ngayong gabi ay hindi para ipaliwanag ang mga bagay na yon. Ngayon, kung meron po dito na hindi pa naiintindihan yung mga bagay na yon, kailangan pong maintindihan nyo o let me know dahil the anointed should know this. Kung nasa inyo ang Holy Spirit, alam nyo na dapat ang mga bagay na ito. Kung hindi naman, ay maipapaliwanag natin at kailangan maintindihan ng lahat ng iba. Kasi nga po, importante na alam nyo to, papaano kasi kung merong lumapit sa inyo at tanungin ang inyong pananampalataya. Kung tanungin nila, sino ba ang pinapaniwalaan nyo? O ano ba ang pinapaniwalaan nyo? O papaano ba maligtas ang isang tao na katulad ko? Pwede ba kapatid? Pwede ba brother? O pwede ba sister na tulungan mo nga akong maintindihan din ang ebanghelyo, ang gospel? So kung hindi natin alam yon, ay malalagay naman sa alanganin ang lumalapit sa atin at nagtatanong ng mga bagay tungkol sa ating pananampalataya. Okay, ang sabi dito, pinapag-aralan natin ngayong gabi ang mga bagay nito dahil hindi nyo alam, kundi dahil nalalaman ninyo iyon. At nalalaman ninyo na walang kasinungalingan na nagmumula sa katotohanan. Ibig sabihin, ang katotohanan alam nyo at alam ko ay maggagabay sa atin para maiwasan natin ang mga kasinungalingang maaaring dumating sa atin ng maling katuruan.
Kasi marami nga mga false prophets and false teachers. Ang sabi nga, nung last time na nag-aral tayo, marami ng antikristo. Ito, kaya nga kung alam natin ang katotohanan, ang sabi dito, walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Kung nasa atin ang katotohanan, the truth, then we will not be deceived. At yung ding ibabahagi natin, ituturo natin ay tama kasi katotohanan yon. Kaya yan po ang isang napakagandang benepisyo or benefit ng merong ng isang anointed na nasa kanya ang Holy Spirit. Okay? So number one na ibig sabihin po ng anointed ay ito po, buksan na. Anong ibig sabihin ng anointed ka? Alam mo ang katotohanan. Okay, so isa po yun sa pruweba or ebidensya na ikaw ay anointed kung naiintindihan mo kung paano ka naging anointed. Anong naging dahilan? Bakit ngayon nasa iyo na ang banal na espiritu? Anong dahilan? O papaano ikaw na born again? Okay? Ang sabi nga po sa Romans 15, kung bubuksan natin doon, buksan natin ang Biblia natin, Romans 15 verse 14. Nagsabi ni Paul, at ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na kayo man ay punong-puno ng kabutihan, blessing, or goodness, pinupuspos ng lahat ng kaalaman. So you are blessed, you are full of goodness, and you are also filled with knowledge and truth. Sabi, pinupuspos ng lahat ng kaalaman. Tayo. Again, ang sinasabing lahat ng kaalaman ay lahat ng bagay tungkol sa kaligtasan, kasalanan, tungkol sa Diyos, tungkol sa ating patutunguhan, at paano natin mapaglilingkuran at susundin ang mga utos ng Diyos. Okay? At maganda po itong huli, itong last part ng Romans 15 verse 14, ang sabi, kaya kayo ay may kakayahang magturo sa isa't isa. Hindi po sinasabing mag-preach or mag-start ng Bible study na pwede rin naman. Pwede rin mangyari yun kung talagang tinalaga ng Diyos, yun ang plano ng Diyos. Pero lahat po tayo ay merong kapasidad, merong opportunity, merong kakayahang ibahagi ang inyong pananampalataya, ang inyong testimony. Kaya nga ang sabi dito, may kakayahang kang magturo sa isa't isa. We can do this with one another. Kasi nga kung alam natin ang scripture, ang sinasabi ng Biblia, ang mga katotohanan, kahit yung mga basic lamang, makakatulong po yun sa atin sa bawat isa. Maging kahit po ako ay pwedeng tumanggap ng katuruan sa inyo. Halimbawang ako po ay merong malalim na problema, nanghihina ako ngayon. Ngayon kung alam niyo po ang mga pangako ng Panginoon, pwede niyo po akong turuan o ibig sabihin paalalahanan ng mga pangako ng Diyos. Pwede niyo sabihin sa akin, alam mo ba na sinabi ng Biblia na ganito, ang Diyos ay ganito, ang Diyos ay gagawin ang ganito. Okay? Yung mga bagay na yon ay kailangang nagtuturo tayo or we are counseling or we are exhorting or we are encouraging one another. Number one. At number two, that we are able to teach others things about the gospel, how they can be saved, that they are needing a savior. Okay? So punong-puno tayo ng kabutihan, pinupuspos tayo ng kaalaman, at meron tayong kakayahang magturo sa isa't isa. Kaya yun po ang benepisyo, yun ang bunga ng pagiging anointed. Okay? Di ba ang ganda po? Kaya huwag tayo mag-aatubuli dahil hindi naman i-require ng Diyos na ituro mo ang ang mga bagay na hindi mo pang alam. Kahit yung mga basic na
nakaalaman mo, natanggap mo, na paniwalaan mo, share that. I-share niyo po sa inyong katrabaho, sa iyong kapitbahay, sa iyong mga mahal sa buhay. And also, you can use the social media platforms. Instead of posting and sharing unnecessary things, na unhealthy things, ito po ang share natin sa mga devotions, mga testimonies, mga scriptures. Okay? Buksan po natin sa 1 John 2:21 para makita natin kung anong pangalawang ibig sabihin ng anointed. Okay? 1 John chapter 2 verses 22 and 23. At sino ba ang sinungaling? Ang taong nagsasabing hindi si Jesus ang Kristo. Siya ang Antikristo. Ayaw niyang kilalanin ang Ama at ang Anak. Ang taong hindi kumikilala sa Anak, hindi sumasa kanya ang Ama. Ngunit ang taong kumikilala sa Anak, sumasa kanya ang Ama. Ito po ang malaking katotohanan. Hindi natin mapaghihiwalay ang God the Father and God the Son. Hindi natin pwedeng ihiwalay si Kristo na kay Kristo lamang ako. Siya lamang ang sasambahin ko, sa Kanya lamang ako mananalangin, Siya lamang ang pakikinggan ko, ang lahat lang sinabi lamang ni Hesukristo ang aking susundin. Dahil ang sabi, ang taong kumikilala sa anak, sumasa kanya ang Ama. So, hindi natin pwedeng iset aside ang Ama. So, when you believe the Son, you also believe the Father. Okay? Ang taong hindi kumikilala sa anak, hindi sumasa kanya ang Ama. Okay? So, meron naman po, I only want God the Father. I will only pray to God the Father. I only need God the Father. Okay? Ang sabi dito, kung hindi mo kinikilala ang anak, hindi ka pwedeng makarating o hindi ka nga makakatungo sa Ama. Ang patungo sa Ama ay sa pamamagitan ni Kristo. Okay? So ang anointed po ay nakikilala si Kristo. At hindi lamang nakikilala si Kristo, ito pong first part, kung babasahin po natin, i-highlight natin po. Ang taong nagsasabing, sino man daw, ang taong nagsasabing hindi si Jesus ang Kristo, siya ang Antikristo, siya ay sinungaling. Okay? Bakit po importante na dapat malaman nyo na ang ating Panginoong Jesus ay ang Kristo? Ano po ba ang ibig sabihin ng Kristo? Christ means the anointed. Siya ay pinili, siya ay itinalaga, isinugo ng Ama. Yun po ang ibig sabihin ng Kristo, anointed or Messiah. Okay. Kung hindi tayo naniniwala na si Kristo, na si Jesus ay ang Kristo, meron pong malaking problema. Kasi dapat maniwala tayo na kung sino si Jesus Christ. So it's not only the name, we have to know and have a personal relationship with Jesus Christ, and we know who Jesus Christ is. Malalaman po natin yan sa susunod na scripture. So if you're anointed, you would accept the Son. And when you accept the Son, you accept the Father. You cannot have the Father without accepting or having a relationship with the Son. If you accept the Son, if you accept Jesus Christ, then sumasa inyo din daw ang Ama or God the Father. Okay? So, importante po na alam nyo kung sino si Kristo at ano ang kanyang katangian. Okay? Buksan natin sa 1 John chapter 4. Verse 3. Ito po ang importanteng bagay na dapat malaman natin tungkol kay Jesus. Ngunit, John chapter 4 verse 3.
1 John chapter 4 verse 3. Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi isinugo ng Diyos kundi ng espiritu ng Antikristo. Narinig ninyo na darating na ang Antikristo at naririto na nga sa mundo. Okay. Maraming nagtuturo na si Jesus ay hindi naging tao, hindi nagkatawang tao. Naniniwala sila na si Jesus ay Diyos. Pero siya ay bumaba dito at nanatiling Diyos, hindi siya nagkaroon, hindi siya nag-incarnate o hindi siya nagkaroon ng katawang tao, hindi siya naging tao. Bakit po importante ito sa isang mananampalataya? Kasi dito nakasalalay ang ating salvation. Kasi kung si Kristo ay hindi naging tao, then sino yung ipinako sa krus at namatay para sa ating kasalanan? Kasi hindi pwedeng mamatay ang Diyos. Kung tinatanggap mo, kung tinatanggap nila na si Jesus ay Diyos na totoo naman, pero hindi siya naging tao, then yun po ay katuruan ng espiritu ng Antikristo. Bakit importante po ito? Kasi kailangan maniwala tayo na si Kristo ay namatay sa ating kasalanan, pinagbayaran niya. Walang makakagawa nito kung hindi si Jesus lamang. Okay? Ibig sabihin, kung Diyos siya, hindi niya natikman ang hapdi, ang sugat, ang pasakit, lahat ng parusa na ibinigay sa kanya nung siya ipinako na hindi siya namatay. Ang totoo po, si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Hindi natin pwedeng paghiwalayin po yan. Nung bago mag-incarnate si Jesus Christ, yes, he is fully divine. Talagang punong-puno ng pagiging Diyos si Jesus nung bago siya pinanganak dito sa mundong ito. Pero nung nag-incarnate na siya, nung first Christmas, yung pinanganak na siya dito, siya po ay nagkatawan tao. Yun po ang dahilan na talagang natikman niya ang kamatayan. Dahil yung human nature niya, yun po ang ipinako at namatay at tumanggap ng kaparusahan para sa kasalanan mo at sa akin. Kung tinatanggi nila ang katotohanan yon, hindi po yon katuruan na galing sa Diyos, kundi po yon puro ng Antikristo. So no one would deny that Jesus Christ is also fully man. Marami pong naniniwala na siya ay Diyos, pero nagkakaroon sila ng kahirapang tanggapin na siya rin ay totoong nagkatawang tao. And sabi po, ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi isinugo ng Diyos, kundi siya ay may espiritu ng Antikristo. Ganon din po ang sinasabi sa susunod na scripture. Buksan po natin sa 2 John verse 7. Tignan po natin ang sinasabi. 2 John verse 7. Mahalaga ito dahil marami ang nagkalat na manlilinlang sa mundo. Ito ang mga taong hindi kumikilala na si Jesucristo ay naging tao. Sila'y mga manlilinlang at antikristo. Ayan po. Pangalawang scripture na nagsasabi na si Jesus ay nagkatawang tao. Ang hindi naniniwala at nagtuturo nito ay antikristo. Again po, ine-emphasize po talaga ng scripture na Jesus Christ is fully man and fully God. Okay? Kasi nga, para talagang tanggapin niya ang lahat ng parusa, hapdi, puot ng Diyos, noong akuin niya ang lahat ng ating kasalanan, ang lahat ng kasalanan ng tao sa mundo. Okay? Kaya po si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao.
Now, bakit po kailangang maging tunay na Diyos pa rin? Bakit hindi na lang isang tunay na tao na lang ang ipinadala ng Diyos, ang siyang ipinako sa krus at namatay? Okay? Kasi kung tao po yun, it's not a perfect lamb o hindi siya perfect na sacrifice. Kasi ang perfect na sacrifice lamang po ay ang katulad ni Kristo na tunay na Diyos at tunay na tao. So, kasi lahat po ng tao, sinabi ng scripture, ay makasalanan at nagkasala. No one is good. So kahit sino pang piliin ang taong tunay na tao na pinanganak o ipapanganak pa, hindi po siya qualified na ipako sa krus. The only Savior that would please God, that God would accept as the sacrifice for the sins of the world, ay ang taong perfect and sinless, and that is Jesus Christ. Kaya nga po nagsama sa kanya yung divine nature niya at saka yung human nature. Okay? May katawan tao pero walang isamang bahid ng kasalanan. Ang pangalawa po, bakit kailangan ng ipako doon ay fully man and fully God? Kasi walang tao na tatagal na kayang tanggapin ang galit ng Diyos, ang puot ng Diyos. Wala pong tao. Walang tatagal po. Walang magiging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi niya kayang tanggapin. Biro mo naman, tanggapin niya ang lahat ng kasalanan ng buong mundo at ibuhos ng Diyos ang puot dun sa anong yon, sa Savior na yon, wala pong magko-qualify. And again, kaya po si Jesucristo lamang ang isa-isang Savior, perfect Savior, katanggap-tanggap na Savior sa para sa atin. Kaya nga po wala eh. Wala ka nang maiisip, wala kang magkukwalify. Maraming magpapanggap, maraming magkukunwari. Maaring magpretend. But to God, it's only Jesus Christ. Kaya nga siya ang sinugo ng Diyos eh. Kahit ka isa-isa siyang anak, ipinadala siya. Because no one else would qualify to be a Savior. Kaya po importante ito na malaman nating lahat na si Jesus ay nagkatawan tao. Siya ay fully divine and fully human para magampanan niya ang lahat ng kailangan, qualification para maging perfect Savior. Kaya nga po, salamat kay Jesucristo. Siya ay talagang sinasamba, pinapasalamatan, pinapag-aralan, pinagsisilbihan natin dahil sa ginawa niya para sa atin. So everything we do po is to give glory unto our Lord Jesus Christ. So, ang question po natin, ano ang ibig sabihin ng anointed? Ang ibig sabihin po ng anointed, pangalawa, kilala mo si Jesus. Yun po ang ibig sabihin. So, ang una po, alam mo ang katotohanan. Pangalawa, dahil anointed ka, kilala mo si Jesus. Kilala mo kung sino siya, ano ang kanyang katangian, ano ang kanyang nature. Alam mo na siya ay fully divine and fully human. Okay? So, pangatlo po, ano ang pangatlong ibig sabihin ng anointed? Kung tinawag kang anointed ka, okay, alam mo ang katotohanan, kilala mo si Jesus. So buksan po natin sa 1 John chapter 2 verses 24 to 25. Huwag ninyong kalimutan ang mga natutunan ninyo mula pa noong una upang patuloy kayong mamuhay ng may pagkakaisa sa anak at sa ama. So importante po itong pinapag-aralan natin. Every Tuesday, o kung kailan man kayo nagkakaroon ng Bible studies, pati yung mga napapag-aralan natin paglinggo or Sabado, yung mga preachings, mga teachings, ang sabi, huwag niyong kakalimutan yung mga natutunan nyo nung mula pa. Ibig sabihin, nung namulat ang mata nyo,
nung nakakilala kayo sa Diyos, nung binuksan ng Diyos ang puso ninyo, nung binuksan ng Diyos ang inyong spiritual eyes at nakita nyo ang mga spiritual na bagay, wag daw kalimutan. Okay, may I ask po, papaano ang mga paraang hindi natin makalimutan ang mga pinapag-aralan natin? Meron po kayong ideas? Meron kayong mga suggestion? Ano ang dapat ginagawa para wag nating makalimutan ng mga pinapag-aralan natin o mga nadidinig nating katuruan o preachings? Anyone? We apply po to our We life. apply. Pinapamuhay. That's the best po. Aside from memorizing, yung iba po talagang magaling mag-memorize. Ako po hindi masyado sa memory. Mahina po ako doon. So yun po, tamang sagot ni Lynn. Understand yung mga pinapag-aralan natin and ipamuhay nyo. That's the best thing. I-apply sa buhay. Hindi nyo makakalimutan yon. Hindi nyo makakalimutan po. Yan yung sinasabi sa atin. Huwag nyong kalimutan. So, it's telling you and I, lahat po ng attendees ng Bible Studies, Tuesday Bible Studies, lahat po ng pinapag-aralan natin dito, meron pa nga pong recordings, meron tayong mga slides, ay i-apply nyo sa buhay. I-apply natin sa buhay natin. It would not be effective just knowing. Kailangan po merong application. So information, revelation is not enough. You have to apply it. So revelation plus application ay talagang ipapakita mo na ikaw ay anointed, sinusunod mo ang Panginoon. Di ba yun naman ang gusto ng Panginoon sa atin? Ang sabi nga, be Christ-like. Sabi nga sa atin sa DOCC, we are disciples. Disciples of Christ. Ibig sabihin, mga disipulo ni Kristo, sumusunod at ginagawa ang mga ehemplo na iniwan ni Kristo at ganun din ang gagawin natin sa iba. We will guide them to become disciples of Christ. Ang sabi dito, huwag ninyong kalimutan ang mga natututunan ninyo mula pa nung una, mula pa nung nag-umpisa kayong magkaroon ng relasyon sa Diyos, upang patuloy kayong mamuhay ng may pagkakaisa sa anak at sa Ama. So, when you are applying, kaya sabi nga ni Lynn, ipanapamuhay natin yan, you are also na namumuhay na may pagkakaisa sa anak at sa Ama. Ano po yung sinasabi? I'm sorry, nawala tayo. May pagkakaisa sa anak at sa Ama. Okay? So, makikita po natin, ang sinasabi po ng scripture talaga, itinutulungan tayo na paano natin gawin ang isang maging matatag na Kristiyano anointed by God. Okay? Ngayon, ituloy po natin yung verse 25. So, ginagawa natin, na-apply natin sa buhay natin yan. Whenever we obey God, apply His teachings into our lives, sabi sa verse 25, sa ganoon. Okay? Ano yung sabihin ng sa ganoon? In that way, when you live, obey, apply the word of God, sabi, in that way, mapapasa inyo ang ipinangako ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Sa ganoon, ibig sabihin, when you live, apply what you hear, what you learn, then, isa yun sa kasiguruhan na ikaw ay patungo sa buhay na walang hanggan. Yan. So, sa mga nagtatanong, am I really saved? Am I going to heaven? Talaga bang ako'y ligtas na? Ako ba talagang pupunta sa langit kung ano man ang mangyari sa akin ngayon? Well, examine your life. Are you obeying the word?
Are you applying the Word of God in your life? Pinapamuhay mo ba yon? Kung yes, ang ibig sabihin pa ang kahulugan pa yon ay namumuhay kang may pagkakaisa sa anak at sa ama. Ibig sabihin, God, Jesus Christ is with you. God the Father is with you. And the Holy Spirit is with you. Kasama mo sila. Kasama natin sila. Tuwing ina-apply natin ang salita ng Panginoon. Ginagawa natin ang lahat ng bagay para hindi makalimutan ang mga natututunan natin. Kaya nga po yun, yung ginagawa niyong pag-attend dito ay hindi kayo nag-aaksaya ng oras. Dahil kung i-apply niyo yan sa buhay niyo, yan po ay makakatulong sa inyo ng mamuhay ng may pagkakaisa sa anak at sa ama at pruweba yon na kayo po ay ligtas at ebidensya yon na kayo ay may buhay na walang hanggan. Kaya ang ganda po ng nag-aaral talaga ng salita ng Panginoon kasi nalalaman natin itong mga bagay nito at tinutulungan tayong i-apply sa buhay natin. Okay? Buksan po natin sa John 11. John 11 verse 25. Okay, John 11:25. Ang sabi, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. So we have the eternal life through Jesus Christ. Explain po natin to. Lahat po naman ng tao ay mabubuhay ng walang hanggan. Magkaiba nga lang po ang destination nila. Okay? So sa ating pong mga mananampalataya naniniwala kay Kristo, may pagkakaisa kay Kristo at may pagkakaisa sa Ama, sinusunod natin ang kanyang tinuturo sa atin. Ang sabi dito, kahit mamatay tayo, tayo'y muling mabubuhay. We will be resurrected. Tayo mabubuhay uli upang to spend eternity with God in the presence of God forever and ever. Kaya nga sabi, kahit mamatay ay muling mabubuhay. So that's our hope. That's our desire. That's our goal as Christians. Na tayo po ay ano man ang mangyari sa atin or ano man ang sitwasyon sa buhay natin, that one day we will be in eternity in the presence of God. Ngayon po, hindi mga sumasampalataya, meron din silang eternity but in a different situation, in a horrible situation. Nakakatakot. Pero nyo, walang katapusang parusa. Eternal damnation, eternal torment. Kaya nga although nabuhay sila uli, pero ang sigaw nila, bawat minuto, bawat segundo ay mamatay na sana sila para matapos na ang kanilang paghihirap. They will be crying, wailing na sila ay mamatay na, maglaho na para matapos na ang kanilang paghihirap. Napakalagim po na mag-spend ng eternity sa impyerno, in a lake of fire. Kahit buhay ka, you would not want to live any longer. Yun ang isisigaw mo, mamatay ka na sana, maglaho ka na sana, but it would not happen. Okay, sa ating po mga sumasampalataya, mabubuhay po tayo. Tayo pong may mga sakit ngayon, mayroong mga karamdaman, mayroong mga different medical condition, situation. Darating po ang araw, tayo po yung magiging perfect. We will be resurrected, spend eternity with God in a glorified body. Glorified po. We will going to be restored into perfection. Hindi na tayo mamamatay, hindi na tayo magkakasakit, hindi na tayo manghihina. How beautiful is that hope na meron tayong mananampalataya? Ano man po ang sitwasyon natin. Okay? So, you and I po ay anointed. Ang pangatlong
explanation po kung ano po ang anointed. Ano ang isabihin ng anointed ka? May kasiguruhan ka ng buhay na walang hanggan. Yan. So lahat po ng anointing, alam ang katotohanan, kilala si Jesus, may kasaguruhan ng buhay na walang hanggan. Ito po ang summary. Ano ibig sabihin ng anointed ka? Alam mo ang katotohanan. Pangalawa, kilala mo si Jesus. Pangatlo, may kasiguruhan ka ng buhay na walang hanggan. And that's every believer, every Christian po na kay Kristo, siya po ay pinahiran ng Holy Spirit. Kaya po yung sabi doon sa ngunit kayo'y pinahiran ng banal na Espiritu at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. 1 John 2 verses 21. Okay. Okay, I'm gonna flash this one more time. Tatlong bagay po. Alam mo ang katotohanan, kilala mo si Jesus, may kasiguruhan ka ng buhay na walang hanggan. Subukan natin. Sino po makakapag-recite nung tatlo na wala yung screen? Anyone who would like to try? Halimbawa, tinanong ka, ano big sabihin pa na anointed ka? Ay kapatid, ate, kuya, ano bang ibig sabihin na nabasa ko na anointed tayo? Ano bang ibig sabihin nun? Sino makakapag ano pa? Opo, Pastor. Sige, Lynn. Ano yung tatlong yan? We know that we are anointed if we know the truth, alam natin ang katotohanan. May kilala natin si Jesus. May kasiguruhan tayo sa buhay na walang hanggan. Beautiful. Ayan. Sino pa? Sino pa po? Who else would like to try? Tama yung si Lynn. Sige, flash na lang natin. Ito po, tandaan po natin, tandaan po natin ang ibig sabihin ng anointed. Alam mo ang katotohanan? Kilala mo si Jesus, may kasiguruhan ka ng buhay na walang hanggan. Kaya po hindi natin pwedeng sabihin na, si pastor lamang ang may anointing. Kaya siya nakakapag-preach, siya nakakapagturo. O si ganun lamang ang may anointing, kaya ang galing niyang ang galing niyang tumayo sa harap o ang galing niyang kumanta, ang galing niyang tumugtog. Totoo po yun, may mga anointing yung mga taong yon. Pero ikaw din ay meron. Huwag mong kakaligtaan na anointed ka rin basta ikaw ay na kay Kristo, you are anointed. Probably just waiting for the opportunity or probably the willingness, the readiness to be involved in the ministry. Or, ang sabi nga, napag-aralan natin ngayong gabi na ikaw ay may kapasidad na magturo sa isa't isa o magturo ng mga taong kailangang makakilala kay Kristo. We can be effective. Kahit you're a housewife, you're a mother, you're a wife, you're a son, a brother, a worker, ano man po ang trabaho natin, o kahit wala tayong trabaho, we're driving, we're traveling, we can be effective, an effective minister of the gospel. Kasi nga, alam mo ang katotohanan, ito pong number one na ibig sabihin. You're anointed, you should know the truth. And again po, kung meron tayong hindi pa malinaw sa katotohanan dapat malaman natin, then we're willing po na explain natin uli. So let me know. We can discuss even after the Bible study. But for now, I will stop po. I will stop now and give you an opportunity to ask question or share
anything na nangyari sa buhay nyo tungkol sa napag-aralan natin ngayong gabi. So remember po, go out there. Wag po tayong mahiya because you have the Holy Spirit in you. Ang i-share nyo lang po ay yung kung anong alam nyo, kung ano na yung naging malinaw sa inyo. But we are commanded to go out there and share the gospel. Ibahagi natin because horrible po. I'm using the word horrible, yung nakakatakot, malagim ang kahihinatnan ng mga taong mamamatay na wala kay Kristo. Malagim na malagim po. So that's why, kaya nga po, sa ating pong prayer every Tuesday, sinasama natin ang prayer for salvation. Dun sa mga pangalan na yon na wala pang relasyon kay Jesus, hindi pa nila naintindihan ng gospel, that they too would become na mananampalataya na kamukha natin, and they too will become anointed by God. So anointed po kayo. Whatever capacity you're anointed by God, ang isa pong criteria lamang is to have the right relationship with Jesus Christ. Okay po, again po, any question? Anyone who would like to add, to clarify anything? Salamat naman po. Again po, katahimikan means it's all clear. So naging ano po sa atin, hindi po talaga kayo nag-aaksaya ng panahon, ng oras tuwing sasama kayo ng Bible studies because these are things na i-apply natin sa buhay natin. Okay? So go out there. Bear the title that you are anointed. I am anointed by God. I can be used by God. I can be useful in the kingdom of God. I can be involved in the ministry where God wants me to be. I can serve in the church. I can serve God. I can serve in my capacity, whatever capacity, mother, brother, father, mother, uncle, auntie, lolo, lola, kapatid, manggagawa, teacher, trabahador, you are anointed. Okay, kung wala na pong question, before we end po, I'd like to ask everyone, kasi nga po, ang Tuesday Bible Study ay kinabukasan po kasi may pasok. Marami sa atin ngayon ang nagkakaroon na, although they're able to join Tuesday Bible Study, kahit may pasok kinabukasan, meron po kasi mga suggestion na kung ililipat natin ang Tuesday Bible Study at gagawin nating Friday Bible Studies. Ilan po sa inyo ang yun po ay it's okay, it's better dahil kinabukasan ay Saturday, hindi tayo masyadong gigising ng maaga. So it's a suggestion po, instead of Tuesday Bible study, we'll move it to Friday Bible studies. Any comments po? Any reaction? Or pag-isipan nyo po? Pag-isipan niyo po, let me have your comments kung nahihiya po tayong express natin ngayong gabing ito. That's a suggestion po. Okay? So suggestion at the moment, let's move Tuesday, Bible study into Friday. Zoom pa rin po, via Zoom. So meron tayong mga kapatiran sa Pilipinas at nandito sa Australia. Ano po pang would that be more okay sa inyo? I'm getting some thumbs up. Meron po mga thumbs up na sinasabi, okay ang Friday. So, think about it po. Let me know if that's going to be better for everyone. Okay? But for now, let's close in prayer. Lynn? Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Lord. We thank you for
our daily bread, Panginoon. We thank you for the time we've spent in your word today. Thank you for the wisdom, the insights, and revelations that you have given us. Thank you for the life of our Pastor Noel, for the wisdom you've given him sa kanyang time, Panginoon, na sa pagsasaliksik ng iyong salita at pag-aaral ng iyong salita upang ma-share sa amin ng malinaw, Panginoon, at um, um, according to the Bible, Lord. Lord, we ask for forgiveness for all the things that we have done intentionally and unintentionally, mga bagay na aming nagawa na hindi kapuri-puri sa iyo, Panginoon. Hinihingi po namin ito ng kapatawaran, Lord. We ask you to anoint us with wisdom and discernment so that we may recognize and follow your will in all situations. May your anointing empower us to be faithful servants and witness of Christ in this world. May we shine as light in the midst of darkness, Panginoon, reflecting your love and your grace to all we encounter. As we leave this Bible study tonight, Panginoon, may you give us a good rest. Help us to remember what we have learned. Guide our hearts to apply these truths in our daily lives and give us strength to walk with you always. May your word continue to be a lamp unto our feet and a light to our path. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Beautiful. So let's thank you, Lynn, for that beautiful prayer. Let's do this together po. Ating benediction. Let's read this together. May. Lumalabas na po. Di ba? Okay. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Thank you po sa inyong lahat. Anahin natin man ang recording. Wala yung recording. Nahinto na ba? And nakalimutan ko, ngayon po talaga ang anniversary ng DOCC, November 19. Yes po, we're 2 years old today. So nung linggo lang natin sinelebrate yon. But this is the exact day po na ang ating anniversary. And doon po sa mga supporters and kaibigan natin, mga members of the church, thank you. Thank you for praying for DOCC. Second year, we are on our journey for 2025. Now we are seeking God's direction po kung paano ano ang gusto ng Diyos na maging plano sa mga susunod na buwan para sa ating lahat. Okay, wala si Ray. Sino pwedeng mag-group? June, kaya mo? Group photo? Sino pong marunong ng group? Wala. Dahil lang po, Pastor, lumipat na kasi ako sa phone. Hindi ko okay no. Sige po, show na po natin yung faces.